Kalikasang Araw. Inihahandog sa inyo ng DENR, Radyo Kalikasan. Programang maghahatid ng balitang pangkapaligiran at makabuluhang talakayan. DENR, Radyo Kalikasan. Serbisyong publiko na hatid sa inyo ng Department of Environment and Natural Resources Region 12 sa pamamagitan ng Regional Public Affairs Office ng DENR, Radyo Kalikasan. Makinig, makialam, makibahagi dito sa DENR, Radyo Kalikasan. At ngayon, narito ang inyong mga kaibigan. Isang makakalikasang araw po sa ating lahat at welcome po sa DENR Radyo Kalikasan. Ito po si Candy para sa 30 minutong balitaan at talakayan. Ngayon po ay Biyernes, August 28, 2020 at hindi po natin makakasama ang aking partner, ang aking kasama na si Dato Yasir ay Balindong para sa araw na ito. So ngayong buwan ng Agosto ay ginugunita po natin ang buwan ng wika at ang ASEAN Month. Ngayon po yan. At bago po ang lahat ay binabati rin po natin ang ating DENR Regional Executive Director, Attorney Felix S. Alicer, ang ating ARD for Management Services, Donna Mayor Gordovis Sesofor, ang ating ARD for Technical Services, Engineer Mama G. Samaon, ARPAW staff, yung mga kasama ko sa ARPAW, ang ating Regional Public Affairs Office, at ng buong DENR 12 family, magandang umaga po sa inyong lahat. At yung mga nagbabiyahe, yung mga nag-early lunch, kamusta po kayo? At effective po kahapon ay total lockdown na po ang General Santos City. So doon po sa mga wala namang importanteng lakad, yung non-essentials na mga travels, ay mas mabuti po na stay at home na lang po tayo. At doon sa may mga importanteng lakad ay okay lang po yun as long as meron po tayong mga dokumento o mga papeles kung bakit kailangan po nating magbiyahe sa General Santos City o sa iba pang lugar sa Region 12 na naka-lockdown. Ayan. So, doble ingat po tayo. Kung pwede po ay triple. Gumamit po tayo ng face mask at face shields para iwas po tayo sa COVID-19. Ayan. So, sa mga nanonood sa atin sa Facebook, naka-live streaming po tayo sa Radyo Bida Coronadal at sa DENR Sacsargen na FB page. At syempre sa mga nakikinig sa radyo, magandang umaga. So marami pong mga happenings, marami pong mga kaganapan na ginanap ang ating ahensya na isinagawa. So narito po ang maulong tudling ng ating mga balita sa linggong ito. 3 tarsiers itinurn over sa Penro Sarangani. Regional Youth Desk Webinar isinagawa. 4th PAMBI SBPS meeting ginanap sa Jensan. At DENR 12 retirees binigyang pugay. At sa detalye ng ating mga balita, itinurn over kamakailan ang 3 Philippine tarsiers sa opisina ni DENR Provincial Environment and Natural Resources Officer ng Sarangani na si Pedro Renato Domingo sa bayan ng Alabel. Ayon kay Pedro Domingo, ang mga tarsiers ay nasa gate ni Engelberto Gran at ng kanyang mga kasamahan sa Grants Farm sa barangay Bagakay ng nasabing bayan. Base sa eksaminasyon na sinagawa ni Dr. Roy Mejorada, in-house veterinarian ng Sarangani Environmental Conservation and Protection Center, ang 2 sa 3 tarsiers ay matatandang lalaki at babae at ang isa naman ay batang babaeng tarsier. Wala ring nakitang anumang sugat o karamdaman sa mga tarsiers, kaya't napagdesisyonan ng mga personalidad ng Sarangani na pakawalan ito sa barangay Bagakay at Bagakay ang lugar sa kung saan natagpuan ang mga buhay ilang. At sa iba pang balita ay sinagawa naman kamakailan ng DENR 12 ang isang webinar sa pamamagitan ng Zoom teleconference, ang isang online lecture patungkol sa disaster preparedness and resiliency at urban gardening under COVID-19 na may layuning mapalakas ang kaalaman ng mga kabataan sa Rehiyon 12 ukol sa nasabing paksa.
Ito ay nilahukan ng designated youth desk officers ng DNR 12, regional at field offices, line bureaus, Youth for Environmental Schools Organizations o YESO student presidents at members mula sa DepEd South Cotabato Schools Division at mga opisyal at miyembro ng Sangguniang Kabataang Cotabato Provincial Federation. Ang nasabing inisyatibo ay isinagawa bilang paggunita sa selebrasyon ng International Youth Day noong 12 ng Agosto taong kasalukuyan. At tuloy-tuloy sa pagbabalita, nagpulong kamakailan ang mga miyembro ng Protected Area Management Board o PAMBI ng Sarangani Bay Protected Seascape o SBPS sa lungsod ng General Santos City. Ito at ang ika-4 na pagpupulong ng PAMBI SBPS Executive Committee upang talakayin ang ilang mga agenda na may kinalaman sa pagpapabuti at pagpapangangalaga ng protektadong baybayin. Kabilang sa mga dumalo ay sina DNR 12 Regional Executive Director at PAMBI Chair, Attorney Felix S. Alicer, ARD for Technical Services Engineer Mama G. Samaon, EMB 12 Regional Director Omar Saicol, at iba pang mga opisyal at kinatawan ng DNR 12 at PAMBI. At para sa ating panghuling balita, pinarangalan nitong Lunes ng DNR 12 ang mga 4 na kawani na magre-retiro sa taong ito. Sa isinagawang DNR Salamat Mabuhay program na pinangunahan ng Administrative Division at ng Finance Division, binigyang pugay ng ahensya ang mga retirees dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa serbisyong publiko. Iginawad ni Regional Executive Director Attorney Felix Alicer kasama sina ARD for Technical Services Engineer Mama G. Samaon at ARD for Management Services Donna Mayor Gordeve, CESO 4, ang plaques of recognition kina dating ARD for Technical Services Maria Socorro Silanto, Regional Accountant ng Regional Public Affairs Office ng DNR 12. Sa mga nakikinig, maraming pong salamat. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa DNR Radyo Kalikasan. Kasama niyo pa rin po ako, si Candy, at mamaya nga po ay makakapanayan po natin ang Provincial Environment and Natural Resources Officer po ng South Cotabato, si Pedro Radzac Sinarimbo. Patungkol po ito sa Memorandum of Understanding patungkol po sa Provincial Environmental Task Force po ng South Cotabato, kung saan nakakatuwa dahil ang mismo pong ating Governor Tamayo ay pro-environment po siya at tinutulungan po ang ating DNR na isulong yung mga programa nito patungkol sa pangangalaga po sa ating kapaligiran. Ayan. So, samantala, ilan po munang paalaala bago po tayo tumuloy sa ating talakayan. Narito po. Alam niyo ba na ang Mining Act of 1995 ay isang mahigpit na batas? Bago makapagsimula ng pagmimina, kailangan magsagawa ng Environmental Impact Assessment o EIA. Sa EIA, inaalam ang posibleng epekto sa tubig, lupa, hangin at tao. Ang bawat epekto ay gagawa ng mahusay na plano bago mabigyan ng Environmental Compliance Certificate o ECC ang isang kumpanya. Alam niyo ba na ang Philippine Mining Act of 1995 ay isang mahigpit na batas? Bago makapagsimula ng pagmimina, kailangang bumuo ng Multi-Partite Monitoring Team o MMT na binubuo ng mga miyembro mula sa DENR, host community at LGUs, environmental NGO at mining company. Minomonitor ng MMT ang minahan para malaman kung may paglabag at pananagutan sa batas ang isang kumpanya. Alam niyo ba na malaki ang pinagkaiba ng Philippine Mining Act of 1995 sa lumang batas ng pagmimina? Noon,
hindi kailangan ang environmental impact assessment. Noon, hindi kailangan ang rehabilitation plan kung hindi pa nagsisimula ang pagmimina. Noon, hindi kailangan magpatupad ng community development program. Sa ilalim ng bagong batas, ang lahat ng ito ay kailangan gawin ng isang kumpanya bago makapagmina. Alam niyo ba na ang Philippine Mining Act of 1995 ay isang mahigpit na batas? Bago makapagsimula ng pagmimina, kailangang bumuo ng Multi-Partite Monitoring Team o MMT na binubuo ng mga miyembro mula sa DENR, host community at LGUs, environmental NGO at mining company. Minomonitor ng MMT ang minahan para malaman kung may paglabag at pananagutan sa batas ang isang kumpanya. Alam niyo ba na ang paggamit ng mercury ay mahigpit na ipinagbabawal ng batas? Ang mercury ay ginagamit sa illegal small-scale mining activities, kagaya ng banlas, para ihiwalay ang gold mula sa bato o lupa. Ang mercury ay ipinagbabawal dahil sa masama nitong epekto sa kalusugan ng tao at kapaligiran. Inaatake nito ang nervous system at nagdudulot ng malubhang sakit gaya ng tumor, sakit sa balat at marami pang iba. Isang mensahe mula sa Sorsogon Responsible Mining Association o SRMI. Alam niyo ba na ang Mining Act of 1995 ay isang mahigpit na batas? Bago makapagsimula ng pagmimina, kailangan magsagawa ng Environmental Impact Assessment o EIA. Sa EIA, inaalam ang posibleng epekto sa tubig, lupa, hangin at tao. Ang bawat epekto ay gagawa ng mahusay na plano bago mabigyan ng Environmental Compliance Certificate o ECC ang isang kumpanya. Alam niyo ba na ang Philippine Mining Act of 1995 ay isang mahigpit na batas? Bago makapagsimula ng pagmimina, kailangang bumuo ng Multi-Partite Monitoring Team o MMT na binubuo ng mga miyembro mula sa DENR, host community at LGUs, environmental NGO at mining company. Minomonitor ng MMT ang minahan para malaman kung may paglabag at pananagutan sa batas ang isang kumpanya. Po sa ating lahat. Tuloy na po tayo sa ating talakayan portion para sa ating DNR Radyo Kalikasan. At ito nga po ay makapanayan po natin ang ating Penro ng South Cotabato, si Penro Radzac B. Sinarimbo, patungkol po sa Memorandum of Understanding creating the Provincial Environmental Task Force. Dito po yan sa probinsya ng South Cotabato. Siyempre, pababatiin po muna natin si Penro Radzac Sinarimbo. Good morning, sir. Magandang umaga, isang makakalkasang pagbati sa lahat ng taga-subaybay ng programang ito. Okay. Pero tuloy na tayo sa ating paksa at sa mga katanungan. Ano po itong creation of the Provincial Environmental Task Force? Paano po ito nabuo? Nabuo po ito sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kagalang-galang na gobernador ng probinsya. Katunayan po nito ay gumawa siya ng isang executive order o nag-issue ng isang executive order number 48 para po na i-create ang Provincial Anti-Environment Crime Task Force to investigate and prosecute violations against environmental laws in the South Cotabato or in South Cotabato para po tugunan yung mga hamon sa ating kalikasan o sumisira sa ating kalikasan. Maalala po ninyo dahil nga siguro sa paggalaw na ng ating panahon o papunta tayo sa kaunlaran, maraming mga challenges ang nangyayari sa ating paligiran, sa ating kalikasan, sa pagkonserba o pag-alaga o pagproteksyon sa ating kalikasan. So kaya po nabuo ito. Mahaba ang pinagdaanan nito, mga ilang meetings ang ginugol dito bago po na-create itong task force na ito. Pedro, ano-anong sektor po yung bumuo nito? Sa pagkakaalam ko po ay bumuo tayo ng komite
para maisakatuparan po ito. So, maaari po ba nating mabanggit itong committee na ito na sinabi natin? May 4 na committee ang task force sa probinsya. Ito ay yung support committee. Kinabibilangan po ito ng ating kagalang-galang na Vice Governor, yung DILG Provincial Director, yung President League of Mayors sa probinsya, President Federation of Barangay Captains, at Provincial Indigenous Peoples Mandatory Representative or PMR. Mayroon din pong Intelligence and Prosecution Committee. Pinangungunahan ito yung ating provincial prosecutors, yung presidente nila, yung provincial legal officer, yung DINAR regional legal officer po, yung ating National Bureau of Investigation sa probinsya, Crime Investigation and Detection Group sa ating probinsya, yung Provincial PNP Intelligence Unit, yung Provincial National Intelligence, yung Crime Agency, yung NICA, yung Provincial AAP Intelligence Service Unit o yung ISAP. Meron pong Law Enforcement Committee din. Kinabibilangan po ito ng PNP Provincial Director, yung AP Brigade Commander, yung Department of Environment and Natural Resources Office, yung Mines and Geosciences Bureau, Environmental Management Bureau, Community Environment and Natural Resources Office, yung CENRO, Philippine League of Local Environments and Natural Resources Officer, yung PLENRO. Pang-4 po na committee, yung Socio-Economic Planning and Development Committee. Kinabibilangan po ito ng Department of Trade and Industry, National Economic Development Authority, Department of Agriculture, Technical Education Skills and Development Authority, yung TESDA, Department of Tourism o yung DOT, Provincial Social Welfare and Development Office, Coalition of South Cotabato Development Organization, South Cotabato Chamber of Commerce, tsaka yung President, South Cotabato Environmental Planners. Yan po yung ating 4 na committee, taka nabibilang po dun sa task force. Okay. Pero ano-ano ang mga kasunduan na nakapaloob sa Memorandum of Understanding ang inaasahan natin na maipapad sa tulong na rin ng 4 na committees na inyong nabanggit? Ang ating departmento, ang Department of Environment and Natural Resources Region 12, sa pangunguna po o nirepresenta ng ating kagalang-galang na USEC for Field Operation, Enforcement and Muslim Affairs, si Jim O. Sampulna, at ang ating provincial government nagkaroon po ng Memorandum of Understanding. So ito po yung napagkasunduan ng dalawang parties. No? Ang first party yung DINAR, yung second party po yung Provincial Government of South Cotabato. So ito po yung mga roles and responsibilities ng ating mga parties involved. No? Ang DINAR po, siya po ang mag-spearhead ng implementation ng environmental laws, mag-investigate, mag-arrest, kumpiska, mag-prosecute and enforce judgment against illegal or natural resources extraction, cutting, and transport. Pangalawa po, assist the Intelligence and Prosecution Committee in the conduct of intelligence and counterintelligence operations to identify environmental crime suspects and their cohorts. Conduct surveillance and gathering of data and information needed for further legal and technical proceedings. Yun po yung pangatlo. Pangapat po, assist the Intelligence and Prosecution Committee in the filing of administrative and or criminal cases before appropriate body of the court and act as witness in the prosecution of violators of forestry, mining, wildlife, and waste management rules and regulation. Sunod po, pangapat. Panglima na po, take custody of all evidences including undocumented and illegally sourced natural resources, transported logs, leaches, lumber, extracted minerals, including conveyances, machinery, tools, equipment, illegally sourced wildlife, and other paraphernalia used for committing the violations. Sa panganib po, assist the Intelligence and Prosecution Committee in the monitoring and following up the process of an ongoing investigation and prosecution of cases which the Provincial Task Force has taken cognizance of. So pangpito po,
provide administrative support to the appropriate agency in the arrest of the suspected violators, prosecution of illegal logging, illegal mining, and other environmental-related cases. So, pangwalo po, assist the Intelligence and Prosecution Committee in the processing and complying with all the legal procedures, including application for search and warrant, gathering of evidences, documentation, and filing of case in proper courts. Pang-siyam po, execute or implement court orders for the apprehension of illegal loggers, miners, processors, and confiscation of all illegally mined, cut, and transported natural resources, including seizure of equipment, tools, and implements or instrument. Pang-sampu po, call upon any department, bureau, office, agency, instrumentality of the government to assist in the anti-environmental crime drive for a more resolute prevention, detection, and investigation of environmental crimes. Pang-labing-isa po, provide further legal and technical assistance as needed in the whole duration of the filing of environmental-related cases. So, Pedro, yan po ay sa first party, sa side po ng ating ahensya ng DNR12. Opo. Kamusta naman po yung sa second party? Baka may banggit po tayo na ilang mga kanilang kailangan gawin para maikasatuparan ang task force na ito. Opo, ito po yung sa part naman ng ating provincial government. Una, assist the law enforcement committee, implement environmental laws, investigate, arrest, seize, prosecute, and enforce judgment against illegal natural resources extraction, cutting, and transport. Pangalawa, assist the Intelligence and Prosecution Committee in the conduct of intelligence and counterintelligence operations to identify environmental crime suspects and their cohorts. So, pang tatlo po, provide data and or information needed for filing of cases and further legal and technical proceedings. So, pang-apat po, act as witness when necessary in the prosecution of violators of forestry, mining, wildlife, and waste management rules and regulations. So, pang-sampu po, assist the Intelligence and Prosecution Committee in the monitoring and following up the process of ongoing investigation and prosecution of cases which the Provincial Task Force has taken cognizance of. Pang-labing-isa, provide administrative support to the appropriate agencies in the arrest of the suspected violators, prosecution of illegal logging, illegal mining, and other environmental-related cases. Pang-labing-dalawa po, assist the Intelligence and Prosecution Committee in the processing and complying with all legal procedures, including application for search warrant, gathering of evidences, documentation, and filing of case in proper courts. So, pang-labing-tatlo, assist, execute, or implement court orders for the apprehension of illegal loggers, miners, processors, and confiscation of all illegally mined, cut, and transported natural resources, including seizure of equipment, tools, and instruments. Pang-labing-apat po, provide other logistics, for instance, or for example, transportation, financial, manpower, at iba pa, in the enforcement of various environmental laws. So, yun po ang kasunduan, memorandum of understanding ng dalawang partido, yung ang DNR, Region 12, at saka po yung Provincial Government of South Cotabato. Okay. Sir, syempre involved po yung ating gobernador, si Gobernador Tamayo. Any statement po coming from him regarding this wonderful initiative po mula sa ating ahensya in partnership po with the LGU of South Cotabato? Alam po ninyo, talaga pong nagagalak pong ating ahensya dahil po ang ating galang-galang na gobernador ay meron siyang inisyatibo para po tayo ay matulungan sa problema po natin sa kalikasan. Alam natin na dapat natin alagaan ang ating kalikasan at pag-ibayuhin ang ating proteksyon para po sa susunod na henerasyon. So, ang ating ahensya ay lubos na nagpapasalamat po sa ating kagalang-galang na gobernador. Kabilang na po yung mga kasama natin na tumulong po
para lang po may sa katuparan itong isang napakagandang executive order at ito pong Memorandum of Understanding. Okay. Sir, finally, parting words na lang po para sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa pagbuo po nitong Memorandum of Understanding creating the Provincial Environmental Task Force ng probinsya ng South Cotabato. Alam po ninyo, talagang isang mabigat o malaking hamon po sa ating ahensya, sa DENR, ito pong pagsugpo natin ng mga illegalista o kumaga nagsasamantala po sa ating kalikasan. Marami na tayong kumpiska, marami na tayong na-apprehend na mga illegal cut o yung mga illegal transport na tinatransport na ore or mina. Pero po dahil po sa pamamagitan po ng executive order nito at yung Memorandum of Understanding, talaga pong mapapalakas po natin sa ating hanay dahil napakalakas po at napakagandang halimbawa po ito ang partnership natin sa local government ng South Cotabato para pumasok po natin yung lahat na mga perpetrators o yung mga nag-illegal na sa ating kalikasan, na gumagawa ng hindi mabuti sa ating kalikasan. Nagsasamantala po sila. So ito po ang isang napakagandang halimbawa ng isang partnership o kasunduan sa ating kagalang-galang na gobernador. At yan po ang ating panayam kay Pedro Hatsakbi Sinarimbo ng South Cotabato sa Memorandum of Understanding po para sa pagbuo ng Provincial Environmental Task Force dito po yan sa South Cotabato. So magandang balita po yan dahil ang ating DNR 12 at ng probinsya ng South Cotabato ay magkakaroon ng unawaan at kasunduan kung paano ba natin malulutas o mabilis na malulutas yung mga kasong may kaugnayan po sa pagkasira ng ating kapaligiran, ng ating likas yaman at kapaligiran. Ayan. So, samantala po, meron din pong naganap na second regional executive meeting kasama po ang DNR 12, EMB 12 at ang MGB 12, ang mga PENROS po at ng Sendros Division Chiefs. Dito po yan sa regional office or dito po yan sa region natin. So mapalad po tayo dahil sa naganap na EXICOM ay dumalaw po o sumali po ang ating DNR Undersecretary for Field Operations, Enforcement and Muslim Affairs, Yusek Jim O. Sampulna Seso 3 at sa kanyang pagdalo o pagpunta ay nabanggit po niya yung ang hirap pong maipatupad yung mga programa ng ahensya, pero ayon po sa kanya